Kaya ako po, ang naging pananaw ko po, Brother Adrian, sa bawat episode na aking ina-upload sa aking YouTube channel. Kasi kung bibisitahin niyo po yung aking YouTube channel, Karunungang Katoliko by the way, karamihan po ng mga episode ko doon patungkol po sa apologetics, ini-expose ko po yung MCGI. No, kasi isa po akong ex-MCGI, kung napanood niyo po yung aking testimony dito, ako po ay napaka-anti-katoliko. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for this day, because this is the day that you have made, and we will rejoice, be glad in it, because you gave us Brother Gabriel de Guzman for this wonderful opportunity na i-share niya po sa amin. Nalalaman niya about our Catholic faith at experience niya from other religion, and specifically sa kanyang naging former na religion, at sasagutin niya po ang mga misunderstanding or misinformation na palaging binabati ko sa aming mga Katoliko. And today we believe, Lord, that this episode is not to criticize other religion but to correct some misconception, Lord. And today we ask, Lord, for your humility, for your courage, for your faith be upon us and overflow with us, and empower Brother Gab sa kanyang ibabahagi. Patuloy mo siyang gamitan, protektahan sa kanyang ginagawa. We ask you to continue to pour out your blessing, your healing, your anointing, buong walang siksik-liglig na pagpala sa kanyang buhay, Lord, in all area and aspect of his life. Today, Lord, we claim for victory, and we believe na marami po ma-impact at ma-inspire sa magiging episode na to. And we also ask for the intercession of Our Lady, Mama Mary, Our Lady of Lourdes, Saint Joseph, Terror of Demons, and Saint Michael. And in Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hello po, Brother Gabriel de Guzman, and welcome again sa ating episode dito sa Istoryang Katoliko. Isang sobrang blessed, brother, dahil nandito ka ngayon para paunlakan tayong mga ka-faith sa mga ibabahagi mo. Maraming salamat, Brother Gab. Yes, Brother Adrian. Ako din po, blessed ako, no, na nandito ulit ako. It's good to be back kasi, napakalaga sa akin na makapaglingkod sa Panginoon sa mga ganitong paraan. Amen. Ayan. So, talagang ever since after our interview, kung naalala nyo, parang last year yun, no, Brother Gab? Mga bandang last year. Last year, So, we keep in touch, mga kailang pag-usapan na issue or ganyan, di ba? Mga pananaw natin. So, iba kasi yung palaging kumukonect tayo sa iba't ibang mga magagaling sa ating mga pagdating sa apologetics, kasi minsan iba-iba tayo ng context, perception about this. Siyempre, mas maganda, mas marami hindi naman opinion or pero yung mas nafi-filter natin kasi kung ano yung yes, baka meron tayong hindi nakikita, ganyan, or mas tignan natin yung pananaw nila sa ganyan, something like that. So, thank you talaga, Brother Gab, sa opportunity na to. At bro, sa ating mga viewers na siguro, doon naman sa slide mo, i-explain mo naman, di ba, yung former na buhay mo, no? So, yes. So, madadaanan mo naman siya. So, ano ba yung pag-usapan natin ngayon, Brother Gab? Ayan. Ano ba yung hinanda mo sa ating mga ka-faith, mga niluto mo dyan? Ayan. Ito po yung yung aking isi-share sa inyo, mga kapatid, yung ating pag-aaralan. Yung mga sagot po, no, sa mga typical na paratang ng MCGI dito po sa Iglesia Katolika. Ayan, mga kapatid. Kasi kailangan malaman natin to, mga kapatid, kahit na hindi po tayo maalam sa apologetics. No, kasi ako naniniwala po ako, Brother Adrian, na yung meron kang kaalaman sa ibang sektang pananampalataya about sa atake sa Iglesia Katolika, kahit na hindi mo alam na sagutin yon, ma-inform ka lang or magkaroon ka ng awareness na ganito sila kumilos against dito sa ating simbahan. For me, napakahalagang malaman na yun Okay na ako doon. Kahit na hindi ka magaling magpagdebate, kahit hindi ka na magaling sa apologetics, malaman nyo lang kung ano yung katotohanan sa mga umaatake sa atin.
mahalagang bagay na po sa akin yon. Yan. And then, ito nga po, no? Ito yung dahilan po, itong santo natin na to, yung dahilan bakit ako na nagkaroon ng inspiration until now ay malakas ang loob ko na gawin yung mga ganitong bagay kahit na alam nyo, ako yung merong hindi magandang mangyayari sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakilala ko tong si Saint Bernadette Soubirous, no? Kasi ang sabi niya po dito, when tempted to argue, recall these wise words. My job is to inform, not to convince. Ganda nun. Kaya ako po, ang naging pananaw ko po, Brother Adrian, sa bawat episode na aking ina-upload sa aking YouTube channel. Kasi kung bibisitahin niyo po yung aking YouTube channel, Karunungang Katoliko by the way, karamihan po ng mga episode ko doon, patungkol po sa apologetics, ini-expose ko po yung MCGI. No? Kasi isa po akong ex-MCGI. Ano? Kung napanood niyo po yung aking testimony dito, ako po ay napaka-anti-katoliko. Ayan, naka-superlative degree, Brother Adrian. Yun ang gawin yung title dito. Napaka-anti-katoliko. Yes, hindi ko po ikukubli sa inyo na napaka-anti-katoliko ko po noon. Kasi nga, dati akong MCGI. So nakita ko yung two sides, Brother Adrian, ng sa Iglesia Katolika at yung sa MCGI. Ngayon, nandito na ako sa simbahang tinatag ng Panginoong Kristo. Nandito na ako sa Iglesia Katolika. At kailangan kong Brother Adrian, na ma-inform yung mga kapatid nating Katoliko para sa kanila. No? Kaya magbibigay ako ng disclaimer, Brother Adrian, kasi may mga galit sa akin na mga panatiko ng MCGI. Yung iba nagtatawag pa sa akin, tinawagan ako, nagulat ako. Yung iba nag-BPM na para bang pinapalabas nila na itong MCGI na kung paaalisin mo ko dito sa MCGI, sa mo ko dadalhin dyan sa Iglesia Katolika mo. Parang ganun yung pinapalabas nila, Brother Adrian. Yun na yung aral sa kanila ni Daniel Rason. Meron yung aral ngayon sa kanila si Daniel Rason na kung ako pala masama, sana ikaw mabuti. Ayan. Kung ito pala hindi totoong iglesia sa Diyos, saan mo ko dadalhin? Yung mga ganon. Kasi ito, tandaan niyo itong mga kapatid mo Katoliko, ito dapat niyo itong pagpasalamat sa Diyos. Na yung kanyang bagong leader ay tawag doon, more on na po siya, tawag doon, damage control. Control. Kasi wala na, hindi na siya nagpapatanong. Mapapansin niyo po yan mga kapatid, magpapapugot ako ng ulo pag may napanood kayo si Daniel Rason live ha, yung ngayon, hindi ko tinutukoy yung dati pa. Yung ngayon, nag-Bible exposition si Daniel Rason. Wala kayong pamabanood agad. Yeah, ako din. Wala na ako nakikita Mga nakikita ko lang mga dating video ni Brother Eli. Pati lalo na po yung isa sa mga mahalagang gawain sa MCGI, yung mass indoctrination, yung doktrina kung tawagin nila. Tingnan nyo, meron ba kayo napanood na live na si Daniel Rason nagdoktrina? No! Patay na ng 2 taon si Soriano. Never pang nagturo sa public yan si Daniel Rason. So, naramdaman na nilang ng bagong leader nila na inaatake na talaga sa kanila. Mas matindi na yung problema ang kinaharap nila ngayon. Dahil bumabalik sa kanila yung mga dating atake nila sa Iglesia Katolika. Take note, hindi lang po Iglesia Katolika yung nagbabackfire na sa kanila ngayon. Marami, Di lang naman Katolika tinira nila Yes. Pero syempre, Iglesia Katolika yung pinakamaraming nabiktima nila. Sigurado naman po ako dun, bro. Sigurado naman ako. Kaya yung mai-share ko po yung pananaw ng MCGI, yung aral ng MCGI against dito sa aral ng Iglesia Katolika, yung maipakita ko sa inyo, ma-inform ko po kayo mga kapatid kong Katoliko, yung nagkaiba ng dalawa. Makikita nyo po na nangloloko po yung samahan na yan. No? In fact, naloko po ako nun Naloko na po ako nung araw. Kaya ako, phone ko na lang po para sa inyo po mga kapatid kong Katoliko. Wala na po akong pakialam sa mga panatikong MCGI. At eto na po, Brother Adrian. Hindi lang po yung katisismo, hindi lang po ma-inform. But yung pinakamahalaga sa akin, makapagtanim ako ng awareness sa mga kapatid nating Katoliko. Bakit? Eto na nga po, Brother Adrian. Kasi kung tutuusin, pwede naman na akong manahimik po In fact, yung isa sa mga naging payo sa akin nung pari po, nung ako'y nag-confess,
no? Nung nagbalik loob ako dito sa Iglesia Katolika, dapat maging silent na lang sana ako, Brother Adrian. Tawag doon maging silent Catholic. No? Dati akong Katoliko. But dati akong MCGI, manahimik na lang ako bilang Katoliko. Huwag ko na-expose yung MCGI. Pero hindi, Brother Adrian eh. Merong something na nag-aano sa akin na nasa kalooban ko na nabiktima ako ng iglesyang to. Nabiktima ako ng kultong to. Nasira yung buhay ko. Nasira yung pakikisama ko sa ibang tao. Nasira yung mga dapat na ginagawa ko sana sa matino. For example, naging unprofessional ako, no? Nagtatrabaho po ako, isa po kasi akong professional teacher, no? Nagtatrabaho ako sa isa sa napakagandang private school dito sa Bulacan noon, mga panahon na yon. Nagawa akong magsinungaling dun sa boss ko, Brother Adrian. Sinabi ko may sakit ako kahit wala, maka-attend lang dyan sa kanilang samahan, dyan sa MCGI. Kasi naturuan kami na mas mahalaga ang pagkakatipon. Ano pipiliin? Ang Diyos o ang trabaho? Ganun ang panahon ko tulong araw. Kaya guilt trick yan yes. Mahirap para sa akin yun, mga kapatid. Hindi ko yun sinunod ng ng on the spot, right away. Sige po, Panginoon. Pinag-isipan ko maigi kasi hirap na hirap ako maghanap ng trabaho noon. Pinaghirapan ko itong ma-applyan tong trabaho ko na to, pero bahala na po kayo, Panginoon. Yun ang pananaw ko nung araw eh. Kaya hindi ko God first. Yes, yes. Opo. Kaya hindi ko matiis na kung ito nangyari sa akin, ilan pang Katoliko mabibiktima ng samahan na yan. Kung ito nangyari sa akin, tapos ako ng college, nakapag-aral ako, no? Hindi ko po inilalait yung di nakapag-aral Ibig ko po sabihin, yung pag-iisip ba, ganon, yung pag-iisip, mas marami akong na supposedly dapat, hindi ako mabibiktima, di ba? Kung ako na nga, mga kapatid, kapag-aral ako, isa akong professional na biktima pa, how much more, mga kapatid, kayong mga Katoliko, lalo na kung alam mo yung estado ng buhay nyo, hindi ko po kayo minamaliit, pero binibigyan ko na po kayo ng warning, no? Na kung ako nasira yung buhay ko, how much more kayo kapag hindi po kayo nag-ingat. Kasi ang binibiktima lang naman po nila yung mga hindi nag-iingat no? Kaya ako po, napiktima ako nun. Pero awa ng Diyos, ito na po ako. At ito pa, Brother Adrian, hindi na pwede kong isantabi yung sarili ko, pero meron akong hindi maisasantabi. Yung mga kapatid nating Katoliko na merong mga kamag-anak, merong mga kapamilyang panatikong MCGI. Yeah. Merong mga nag-chat sa akin, yung isa asawa ng seaman, Brother Adrian, Kalap yan, no? Yung MCGI, yung seaman. Yung asawa niya at yung babae, halos hindi na mabigyan ng pera kasi yung karamihan, yung ibang sinesweldo ng seaman, binibigay na dun sa MCGI. Wow. Pag yung bata, yung anak mo nanghihingi na lang ng tulong sa'yo, sasagot mo pa sa anak mo, wala akong pera. Pero pag yung MCGI nanghingi sa kanya, meron. Diba? Yun yung matindi dun yung iba pa, Brother Adrian. Dati, nung Katoliko naman, okay naman yung pamilya. Nung ngayon, buo sila, magkasama sila, pero warak. Alam mo yun, magkasama sila, pero hindi mo na matatawag na home, parang house na lang. Mahirap ang tawaging pamilya kasi technically speaking, warak na sila. Bakit? Kasi yung kabag-anak niya, ituturing niya na nasa sa demonyong iglesia, hindi man lang mapakisama na maayos. Aalis yung pamilya, hindi sasama yung asawa kasi kailangan dumalo ng pagkakatipon. Parang sa demonyo pa kapag sinama pa dun sa isang simpleng gathering na lang, Brother Adrian, isang simple family gathering, napakahalaga ng pamilya. Diba? Sa sociology nga natin o sa pag-aaral natin, basic ng community ng pamilya. Pag nasira, imaginein mo gaano kalaking problema yung haharapin mo sa pang-araw-araw. Take note, pang-araw-araw, hindi lang isang araw. Araw-araw. So, yes. Kaya yung makapag-prevent lang ako ng isang Katoliko na ganito pala nangyayari sa sekta na yan, ganyan pala nangyayari sa kulto na yan. Kawawa yung mga tao dyan. Malaking bagay na sa akin yun. Kasi ang iintindihin na lang ng mga kapatid nating Katoliko, mag-aral na lang ng aral mismo ng Iglesia Katolika, magpakakatoliko na lang. Tama. Magpakakatoliko na lang. Kaya ayan po, no? So salamat sa Diyos at nakilala ko si Saint Bernadette. And then next, ayan po, no? Kunwari, hindi nyo napanood yung aking aking testimony dito.
Yan po ako mga kapatid. Your first time pa nakita yan, ha? Kaya ko na nakita yan, bro. Oo, ayan, nakita nyo naman yung aking napakamachong katawan, mga kapatid, di ba? Full of nutrition yan. Ako po. Kaya, nako, sabi ko, di ba, sa Brother Adrian, doon sa teaser, no, hindi ako nasasaktan pag yung mga MCGA, pinagbibintangan ako na nagtik-tik lang daw ako doon, ipinasok ng lihim. Hindi aswang yan, hindi aswang, ha? Hindi po, hindi. Oh, yung tik-tik lang na spy, gano'n. Pumasok lang sa kanila para i-expose sila. Ganon. Pinagbintangan ako na ganon, ano? Pero hindi po yan totoo, mga kapatid. Hindi po yan totoo. Tignan nyo naman po yung itsura ko, di ba? Napaka-healthy, no? Puyat na puyat po ako sa mga, ay nako, Brother Adrian. Una po sa lahat, hindi ako pinasok ng lihim diyan. Ang umakay sa akin is kaklasiko po na MCGI na isang manggagawa. Kumaga dito sa Iglesia Katolika, pari yun. Pari po yun. At naging proud ako MCGI. Tignan nyo po yung ano ko, madalas akong puyat yan, madalas ako sa gawain ng mga panahon na yan. At yung baon ko pa po, mga kapatid, yung mga binibigay sa aking baon, tinitipid ko pa yung sarili ko. Pumapasok ako ng dati sa BSU, sa University, na gagastos lang ako ng 25 pesos, Brother Adrian. Kakain lang ako ng isang banana. Pero tayo Oo, isang banana cue, tapos hamburger na tigdoro. Na may konti na naman. Tinapay pa din. Oo, isang kagat puro ketchup, charot, hindi. May konti naman. Oh, yun ang pang-araw-araw ko na buhay. No? Minsan kakain tayo ng kanin pag medyo baluwag-luwag ng konti, pero ang priority ng pera at baon ko nun, pangpunta ng Apalit, Pampanga. Kaya kung mapapansin niyo po, ayan, nandyan ako sa ADD Convention. Oo, yan yung pupunta ako dyan na titipirin ko yung baon ko para may pampamasahe ako kasi taga Bulacan ako eh. Mamamasahe ako patungong kabilang probinsya. Yung Pampanga po at Bulacan, magkaibang probinsya po yan, ano? At bukod pa sa pamasahe, ihahanda ko pa yung panghulog, pang-abuloy. Yan, ganun na po nung araw kasigasig. Kasi iniisip ko, Brother Adrian, hindi sayang yung pera ko eh. Out of faith, nagbibigay ako ng abuloy sa MCGI. Hindi ko nakatisuran yan. Kasi unang-una sa lahat, tingang kawali naman ako sa sa nangyayari sa loob eh. But I mean, yung akala ko nung araw paninira lang, yung pala totoo. Hindi ko yun iniintindi eh. Kasi kapanatiko ako eh. At ito po, dito mga kapatid, dahil sinusulit ko yung pagkapanatiko ko nung araw, makikita niyo po yung kabilang picture, no? Yung medyo madilim-dilim. Ako po ay naging AdPro trainee. Ayan. Sa isang lokal dito sa Bulacan. At hindi po ako nakapagpatuloy, no? Pero masigasig po ako na dumadalo dati ng pagkakatipon hanggang sa naatasan pa nga ako ng gawain dyan. By the way, yung AdPro po, ibig sabihin nun, ang dating Daan Productions. Nung araw po, pag nakita nyo nag-live dun sa Facebook. Sa Facebook o sa YouTube channel, si Soriano, kaya may nakikita po kayong mga Bible verses sa screen. No? Kaya may nakikita po kayong mga nagbabato ng referensya kay Soriano, nakikita nyo sa screen. Yes, Ninja. No? Audio. Yes, audio, visual. Ayan, AdPro po yung nag-handle nun. Ayan. So, iba yung iba yung sa balita, iba yun. Ay, iba pa po yun. News na talaga po yun, yung sa UNTV nila, 'di ba kanila yung UNTV. No, iba pa po yun. Pero karamihan ng mga nagtatrabaho doon, AdPro din po. AdPro din po. Kaya yung iba nangyayari na na nagdoon na din sila nag-work. Ayan. Para siyempre sulit na sulit nga naman. May sweldo yan. May sweldo. May sweldo ba yan, brother? Ay, siyempre, walang sweldo yan. Nangingingkot sa Diyos eh. Kaya mamaya, mga susunod nating topic. Ito, ngayon patawa-tawa lang tayo pero mamaya bad trip na puso natin yan. Ayan. So ayan, walang sweldo yan. Kaya kung makakausap ko lang yung sarili ko nung araw, sasabihin ko sa dating ako na yan, nakakaawa ka naman, naaawa ko sa'yo. Ayan. Kahit hindi ako paniwalaan nung dating ako. Kasi kasi naglilingkod ako sa Diyos eh. At ito yung pinakatumaning sa puso ko, Brother Adrian, na yung tungkulin mo, yun yung purpose mo sa mundong to. Yes. Kaya kung ikaw ay panatikong MCGI, hindi ka papayag na wala kang tungkulin. That's why ayan po ako, AdPro. No? At pumasok din po tayong seminaryo, no? Na tayo ng pagpapari. Pero hindi po ako nagtagal doon sa
yung pagpapari nila doon o yung kanilang pagmamanggagawa, yung pagiging worker kasi yun nga natiwalag ako. Natiwalag, sorry. Hindi naman tiwalag agad. Kumain lang ako ng spaghetti na may Argentina corn dip. Bawal kasi sa kanila yun, no? Yung halal. Ayan. So, matatandaan niyo po yung aking testimony, no? Na-share ko yan eh. So, natigil yung pag-aaral ko ng pagpapari sa kanila o kanilang pagmamanggagawa. Dito naman, hindi ako nakapagpatuloy dito kasi unang-una meron akong karelasyon na dyan, mga kapatid. Sa MCEI po kasi, yung mga kabataan, Brother Adrian, dinidiscourage siya na magkaroon ka ng karelasyon. Dinidiscourage yan. Parang ang ini-encourage ng MCGI sa mga kabataan, tumandang gaya ni Soriano, hindi nag-asawa. Wala ba? Okay, oo. Para po sa kaalaman ng lahat, no? Walang halong chismis po ito, no? Kasi may ibang nag-chismis kay Soriano. Wala pong asawa si Soriano po, no? At wala siyang anak. Wala po siyang asawa, wala siyang anak. At yun yung, kaya sa MCGI, si Soriano po ay binata pa rin. Yan. Same goes din po dun sa kanyang tagabasang babae. Kung nakapanood na kayo ng mga video sa MCGI, may babaeng nagbabasa dun. Yung Luz Cruz, wala din pong asawa yun. Hindi yun pinag-asawa ni Soriano. Ayan. Pati si Daniel Rason, wala ding asawa? Ay, hindi po. Noong araw, hindi yan pinag-aasawa talaga ni Soriano. Pinanalangin pa yan ng kongregasyon na tumandang binata yan. Kaya laking gulat ng buong kongregasyon na itong si Daniel Rason po ay nagkaroon ng karelasyon at ka-live-in ng ilang taon at kinasal pa ni Soriano. Yan, hindi po chismis. Nalaman ko yun. Kaya si Daniel Rason dapat talaga tatandang binata yan pero hindi po. Nagkaroon siya ng exception. Pero yung ibang mga miyembro dyan, yung ibang mga ng MCG ay tumanda pong dalaga yan. At may video pa nga si Soriano po nun, Brother Adrian, pinagmamalaki niya na meron daw siya mga kababaihan na napatanda niyang dalaga. Yan. Oo. At naalala ko nun, kaya isa sa dahilan ba't dinidiscourage ako na magkaroon ako ng karelasyon. Nung nabanggit ko lang sa worker na meron akong karelasyon. Isa sa mga matataas na worker dyan sa Apalit, Pampanga, by the way, nagpunta ako dyan kasi humingi ako ng payo. Diniscourage niya ako kasi malapit na daw dumating ang Panginoong Jesus. Hindi niya daw dapat maging goal yung pakikipagrelasyon o yung pag-aasawa. Dapat yung tungkulin. At yan ang dahilan bakit karamihan, no, hindi ko naman lalahatin, karamihan ng mga worker dyan sa MCG ay yung mga nagpari sa kanila, especially babae, wala pong asawa. Inilaan yung kanilang buhay na tumandang dalaga, nakapokus sa gawain. Kasi kapag may asawa ka, at yan yung sagot natin, Brother Adrian, sa atake ni Soriano sa mga paring Katoliko. Kasi binabasa sa atin yung talata na ipinagbabawal yung asawa eh. Sa demonyo daw tayo, Brother Adrian eh. Sa demonyo daw yun. Kasi yung mga paring natin hindi nag-aasawa. Bakit? Tingnan nyo. Bakit ngayon sa MCG ay si Soriano walang asawa? Di ba bumabalik sa kanya, double standard yun? In short, parang kaipokrituhan yun eh. Mga kapatid, pag-isipan nyo pong maigi, bakit ako i-discourage na mag-asawa? Ba't ako i-discourage na magkaroon ng karelasyon, mga kapatid? Kasi di ba, hindi nga dapat ako mag-asawa. Kaya hindi valid sa akin yung isasagot ng panatiko na, may kinasal si Soriano may kinasal. Hindi yun. Ang point is, diniscourage kaming mag-asawa. Maraming manggagawa, diniscourage mag-asawa. Eto na, magpa-public apology ako, Brother Adrian. Kung mali man ako, nakahanda ako mag-public apology. Naka-live pa. Kung mali ako dito. Yang si Sis Luz Cruz, yung babae na tagabasa ni Soriano, si Soriano mismo nagsabi huwag kang mag-asawa. Kaya tumandang dalaga yun eh. Tapos galit sa atin sa Iglesia Katolika, sa demonyo daw, yung mga pare di pinag-aasawa. Paano si Sis Luz? Inutusan mo pa yun na huwag mag-asawa. Nakikita niyo yung irony, Brother Adrian? Kaya ako po, mga kapatid kong Katoliko, masisira yung buhay niyo eh. Magkakaroon kayo ng false hope. Una, false hope. Kasi andito ang totoong iglesia, andito ang kaligtasan. Di ba? Next, yung false na pananampalataya. Kasi akala mo itong totoo. Nagdami mong sinacrifice, nasira ang buhay mo, and yet parang wala kang narating. Di ba? Tama. Wag niyo po akong gayahin na kung kailang huli na ang lahat, doon ko palang marirealize na mali ako. Wag niyo pong gayahin yung iba pang kagaya ko na ex-MCGI, regardless kung Catholic sila o hindi. Kasi nakakabasa ako, Brother Adrian, ng hindi sila naging Catholic. Ang nangyari sa kanila,
para silang naging freelancer. Walang religion, pero naniniwala pa naman sa Diyos, awa ng Diyos. Pero ang nangyari, Brother Adrian, hindi nakapag-aral ng college eh. Hindi nag-aral. Sino tatanggap ngayon sa kanila? Graduate lang ng high school, sino tatanggap ngayon sa kanila? Ang hirap, nung umalis nila sa MCGI, nag-start sila ng panibagong buhay. Kasi yung buong buhay nila, nilaan nila sa pagmamanggagawa, sa pagiging officer. Nagkaroon ng twist. Ng pagbabago dyan sa aral o sa pananaw ng MCGI regarding dito sa Rebulto. Makikita nyo mga kapatid. I-share ko muna yung Bible verse na ginagamit ng MCGI. Sa ibang sekta kasi po, Brother Adrian, ang ginagamit nila yung Exodo 20. Diba? Exodo 20 at 4. Dito po sa MCGI, ang paborito naman namin gamitin is yung Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Ayan. So pakita ko muna sa inyo yung hanggang 8. Sinasabi nga dito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa. Yung dalawang wag na yan. Ano ba ibig sabihin ng wag? Take note po mga kapatid ha. This is an MCGI perspective. Yung sinasabi ko po ngayon, MCGI perspective to ha. Hindi to katisismo. Ano ba ibig sabihin ng wag? E di bawal. Kaya nga wag eh. Gumawa ka pa lang, bawal na. Kaya yung manggagawa daw ng sacred image, nagkakasala na sa Diyos kasi sabi nga wag kang gagawa eh. Kaya napakatindi ng hatred ko nun sa mga sacred image, mga kapatid. Dahil sa aral po ng MCGI niyan. And then next, dito sa 9, wag mong yuyukuran sila yuyuko yung mga Katoliko. Diba? Wag mo paglilingkuran sila, pinaglilingkuran ng mga Katoliko. Yun yung pananaw ko po nung araw. The way we interpret it, mga kapatid, nakabase kami sa interpretation ni Soriano. At yung sinasabi ko po na to, ito yung magdadebang dun sa aral ng MCGI, Brother Adrian, na sila daw, hindi nila ini-interpret yung Bible, binabasa lang nila. Tingnan niyo po, Brother Adrian, sa mga pinaliwanag ko kanina, o sinabi ko, gumawa pa lang, bawal na eh. Hindi ba nag-i-interpret po ako? Hindi ko siya binasa. Hindi ko lang siya binasa. In-interpret ko siya. Kaya yung mga Katoliko sa demonyo eh, bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. O ba't ka gumagawa? Hindi ba, Brother Adrian, nag-i-interpret na po ako noon? Pero ang sabi ng MCGI, yung sabi ng Biblia yan, binasa lang namin. Pero hindi, mga kapatid. Yung sarili kong gawa, yung sarili nilang gawa, yung sarili nilang paliwanag, nagdedebunk mismo sa kanilang sariling aral. Kaya yung credibility, hindi matibay, Brother Adrian. Yun yung na-realize ko po doon. Na I hope ma-realize nyo din po, mga kapatid kong Katoliko. Ngayon, pagpatuloy pa natin. Ito na yung sinasabi ko. Mamaya ay ide-debunk natin to Babalikan natin butong dalawang talata na to. Pagkamatay ni Soriano, Brother Adrian, nagkaroon ng pagbabago. Tignan nyo po ito. Ayan nakita nyo yan? Nagka-piesta sila. Bukod pa sa sacred images, may bago silang piesta. Tignan nyo yung concept. Hindi ba ginaya yan sa piesta natin mga Katoliko? Correct. Naman eh. Happy Fiesta ng Diyos. Share ko sa inyo mga kapatid. Alam niyo ba bakit po nagkaroon ng Fiesta ng Diyos sila? Kasi ginaya nila yung fiesta natin. Ang dahilan ni Soriano po dyan. Kung yung mga sa demonyong iglesia, yung ditong totoong iglesia, may fiesta sila. May fiesta nisan ganito, nisan ganyan. Hindi Diyos-Diyosa naman yan. Hindi naman yan sa Diyos. Dapat meron din fiesta ng Diyos. Kaya meron silang fiesta ng Diyos nila. Ngayon, eto na, Brother Adrian, pagkamatay ni Soriano, ayan, meron na silang, wag mo namang sabihin na hindi yan larawang inanyuan. Lalabas hipokrito kayo yan eh. Sorry po sa mga term, mga kapatid, pero yun yung tamang term. Double standard in English para hindi masyadong masakit sa tenga. Pero tagalogin natin ulit, hipokrito lalabas niyan. Ano ba sabi sa talata na sinasabi nyo? Huwag kang gagawa. Brother Adrian, nakita nyo naman, merong gumawa. Ipinarada pa nila. Ano po yan eh? Ano ba tawag din, Brother Adrian? Yung pinaparade na ganyan, nakalimutan ko yung term eh. Ano nga? Alam ko yan. Nakalimutan sa tawag term eh. Pinaparada nila yan, Brother Adrian. Focus muna tayo dito Alam niyo po bang lion daw yan? Pero mukhang unggoy, mga kapatid. Lion daw yan, nagre-represent daw ng lugar. Siguro sa bandang Baguio yan. Kasi di ba sa Baguio po, Brother Adrian, meron dong parang... Lion ba yan? Parang unggoy. Yun nga, kaya nga tawag namin dyan, lion goy. Kasi lion daw yan, pero mukha siyang unggoy. Tignan nyo.
Ano sabi sa talata? Take note, balikan natin ulit. Aral ng MCGI, interpretation ng MCGI. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, o nasa yung layon goy nyo. Di ba nasa lupa yan? Ba't kayo gumawa? Galit na galit kayo sa aming mga Katoliko. Take note, hindi pa ako nagsasabi ng interpretation ng Iglesia Katolika. Pero interpretation niyo bumabalik sa inyo eh. Mga kapatid kong Katoliko, sana maintindihan niyo po ako. Diba? Ito pang mas verse, Brother Adrian, yung katabing picture. Rebulto at Imay, buti nga ang nag-post na ito parang hindi po galing to sa sa nirepost na lang to, Brother Adrian. So, Rebulto at Imahe, Happy Fiesta ng Diyos, MCGI. Alam niyo po ba kung sino tong dalawang to? Yung dalawang nakaparada na yan. Rebulto po yan, Brother Adrian. Si Daniel Rason tsaka yung pulis. Kasi yung pulis yan. Hindi ko po kilala kung sino, pero gumagawa sila ng charity works. Nagbigay sila ng mga ayuda sa mga pulis. How ironic, Brother Adrian. Ang daming mga miyembro nila na hirap, nagkakandulubog-lubog sa utang, lalo na yung mga nasa OFW, and yet nakuha nilang magbigay ng ayuda sa isang institusyon na binibigyan naman ng pondo ng gobyerno na mga nagtatrabaho dyan may matataas na sweldo. Kasi alam natin yan mga kapatid, pinataas ni Presidente Duterte yung mga sweldo niyan eh. And yet nagbigay ito ng tulong dyan, ng ayuda. Anong dahilan mga kapatid? Mabuting gawa? I beg to disagree. I beg to disagree. At yan yung pinano nila. Paano ngayon yan? Galit na galit ang mga MCGI sa atin. Pag halimbawa ang pinarada natin si Mama Mary. Yung sacred images ni Mama Mary na hindi naman malayo sa puso ng Panginoong Jesucristo. Galit na galit sila. Nagagalit sa atin yung mga MCGI pag pinarada natin yung mahal na poong Jesus Nazareno na hindi naman malayo sa tunay na Panginoong Jesucristo kasi nire-represent siya ng Nazareno, and yet sila pwede. And yet piyesta ng Diyos yan, Brother Adrian. Take note, ayan napakalaki nung nakalagay dyan. Piyesta ng Diyos pero mukha ni Daniel Rason ang nakalagay. Nakikita niyo yung irony? Nakikita niyo po yung irony? Buti pa sa Iglesia Katolika, Brother Adrian, pag inilagay natin yung ipinarada man natin yung sacred images ni Mama Mary, hindi natin sinasabing Diyos si Mama Mary. Alam natin yan mga kapatid. Alam nyo sa puso yan. Sa puso nyo po yan. Dahil kung aral ang pag-uusapan, binibigyan natin ng mataas na paggalang ang ating mahal na Birheng Maria dahil ina siya ng Panginoong Jesucristo. Amen. Eto, sinong binibigyan nila ng mataas na paggalang dyan? Mga kapatid, ang Diyos ba talaga? Piyesta ba talaga ng Diyos? O piyesta lang nung kanilang, alam niyo na mga kapatid. Ayan mas malinaw na nakuha. Ayan po, may tatanggi ba nila yan? Nagganap lang yan ngayong taon, Brother Adrian. Nung March lang po yan, sa Convention Center, Apalit, Pampanga. Gayang-gaya talaga. Meron pang mga banderitas. Na alam niyo naman kung saan kinuha yung konsepto nun, sa Iglesia Katolika. Galit na galit sa atin, pero ginaya tayo. Ironic, di ba mga kapatid? Makes sense. Di ba po? At take to, buti pa sa atin yung ipinaparada sa atin, Brother Adrian, nagtagumpay na. Di ba? Nagtagumpay na yung mga santo natin. Kaya nga yung ibang santo natin, mga kapatid, may hawak na palma. O halimbawa yung isang santo natin, si San Roque, di ba may hawak siyang palma? Ibig sabihin po nun sa aral ng ating simbahan, nagtagumpay na po siya. Di ba po sa may aklat ng Apokalipsis, yung mga may hawak ng palma, mga santo po yun. Pero ito, tignan mo, buhay na buhay, na iparada pa. Anong naging mga kapatid? Ano binagkaiba nila sa isang mga politikong corrupt? Naku po, Brother Adrian, pasensya na po, medyo madiri. Okay lang, bro. So, talaga, ma-inform kayo mga kapatid ng Katoliko. Kasi hindi ko matitiis na may isang pamilyang masisira eh. Yun po eh. Next. Ito pa, ayan ito, Brother Adrian, naka-video pa. Video yan eh. Video po yan, nagpe-play siya. No? Ayoko lang kasi baka makopyright tayo, Brother Adrian. Kaya pinili ko na lang na screenshot. Pero my point is this. Sino yung pinapahalagahan dyan? Diyos ba talaga? O yung kanilang leader? O tapos ito, Happy Fiesta ng Diyos pero mukha ni Daniel Rason? Ano ba naman yan? Tumakbo na lang kaya sa ng senador para mas maintindihan ko ba't kailangan puro mga mukha niya. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ko, naiisip ko talaga, Brother Adrian, na para pong ano pang pinagkaiba nila sa isang corrupt na politiko na kailangan nakabalandra yung mga pagbumuka niya sa mga poste, sa mga daan para iboto siya ng tao o makakuha ng mga tao.
Diyan po makikita yung galawang kulto, mga kapatid. Nagbibigay sila ng, ano ba yung tamang term? Sobrang taas na paggalang sa isang specific na tao, which is hindi naman talaga nararapat, mga kapatid, no? Siyempre, meron tayong baka ibalik sa atin, bakit si Mama Mary yung binibigyan na sobrang taas? Siyempre naman, obvious naman, hindi naman siya ibang tao. Mga kapatid, take note po si Mama Mary, kahit bigyan man natin niya ng mataas na paggalang, si Mama Mary po ay, ina siya ng Panginoon, puno siya ng grasya, mga kapatid. Correct. Okay? Eto na, balikan natin ulit yung Deuteronomy 5:7 hanggang 9. As a Catholic, paano natin to dapat i-interpret, mga kapatid? Paano natin to dapat titignan? Simple lang naman po, mga kapatid. Kasi binabasa nila sa atin po, Brother Adrian, 7 hanggang 9 na lang. I encourage you, mag-start po kayo kasi ito po yung patungkol sa 10 utos eh. Basahin nyo po, 5:1, dire-diretso. Same goes po sa may Exodo 20. Simulan nyo po sa 1. Makikita po natin na yung konteksto po nito, na yung mga Israelita or mga Ebreo, iniligtas sila ng Diyos galing sa Ehipto. And we all know na yung mga tao doon sa Ehipto sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. At kung mapapansin niyo po, mga kapatid, pwede niyong i-search sa sarili po ninyo, no? Hindi ko na lang po na-add yung image, pero i-search niyo po sa sarili niyo. Tignan niyo po yung mga Diyos-Diyosan sa yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt. Makikita niyo, merong kawangis na nasa itaas, merong mukhang ibon, may kawangis na nasa ibaba ng lupa, merong mukhang alligator, merong mukhang jackal, merong mukhang pusa, o nasa ilalim ng lupa. May makikita niyo, mga kapatid. So, ibig ko po sabihin, dun natin kukunin yung konteksto. Kunin po natin sa konteksto. Huwag po kagad nating ibato sa atin. Hayaan yung silang mga walang alamang gumawa sa atin. Sila balang magkasala doon. Pero tayo bilang isang Katoliko, kunin natin ang konteksto. Bakit nasabi ng Diyos na huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos? Kasi galing po sila sa isang bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At as usual, mga kapatid, yun yung ginagawa nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung mga Ehipto, no? Yun yung mga taga-Egypt nung araw, sinasamba po nila yon. At ayaw ng Diyos ng ganon, no? Ayaw po ng Diyos ng ganon. At sa atin po as a Katoliko, meron man tayong dyan na sacred images ng ating Panginoong Jesucristo, it is very obvious na ang nire-represent ng rebulto na yon or ng sacred images na yon ay ang ating Panginoong Jesus. It is very obvious na ang nire-represent ng sacred images na nakikita natin si Mama Mary. Yung ba mga Diyos-Diyosan, alam nyo sa puso yung hindi po, no? O meron man tayong makita dyan na sacred image ni San Pedro, ng iba pang mga santo na mga nagtagumpay na sa awa at tulong ng Diyos, alam natin na hindi po yun Diyos-Diyosan. Binibigyan natin sila ng mataas na paggalang sapagkat nagtagumpay sila. No? Sila yung mga modelo po natin, mga kapatid. Balik tayo dito. Modelo ba natin si Ra? Modelo ba natin si Osiris? Wag naman po sana. Wag naman po sana. Okay? At ito, yung official na teaching ng ating simbahan. O ayan, Tagalog na po, nakatisismo yan. Hindi ko na po babasahin ng buo, pero pwede nyo namang i-post yung video na to, mga kapatid. Ayan po, mga kapatid, yung explanation ng ating simbahan. Ito po ay sa bandang number Article 4, if I'm not mistaken kung tama yung pagkakabasa ko. Article 4, pero sako pa rin siya ng pangunang utos ng Diyos. Part siya ng pangunang utos ng Diyos na wag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan, no? So, pinapaliwanag dito ng ating simbahan na hindi tayo lumalabag dun sa may utos ng Diyos na wag kang gagawa ng larawang inanyuan kasi merong larawan na ipinagbabawal ng Diyos. Pero sinabi dito sa may 21:30, gayon man sa lumang tipan, ipinag-utos ng Diyos o ipinahintulot ang paggawa ng larawan, mga kapatid. Katunayan, ang dami pa pong sinaik na talata dyan na hindi din, merong iba dyan, hindi mababasa po sa mga Biblia ng Protestante sapagkat kulang yung kanilang Biblia. Pero ito, mga kapatid, tulad yan, yung Sirach o Ecclesiasticus. Hindi Ecclesiastes sa Ecclesiasticus. Ayun, no? Sirach 43:27-28. Nakita niyo, mga kapatid, siya ang kabuuan ng lahat, subalit lubhang higit sa lahat ng kanyang mga gawa. Ayan, no? Next is yung ibig sabihin po nun, karunungan ni Solomon. Wala din po yan, mga kapatid, sa Bibliang Protestante, no?
So kung may Biblia Katoliko po kayo, mababasa niyo po yan. So definitely, dyan pa lang sa 21:29, biblical yung aral po natin. Sa 21:30, biblical din po. Ayan nagano dito, ano pinahintulutan ng Diyos na gawin na sacred images? Yung tansula ahas. Ayan Diba sinabi dito, ipinahintulot ang paggawa ng mga larawan na magtuturo sa paraan ng sagisag ng kaligtasan na isasagawa ng verbong nagkatawang tao. Mantakin niyo mga kapatid, yung ahas na tanso pala, meron pala siyang relation dun sa verbong nagkatawang tao, ang ating Panginoong Kristo. Oo. Kaya po Brother Adrian, hindi ginagawa ng MCGI yung sinasabi na mag-usap sa aral Ang ginagawa ng MCGI sa katwiran nila, hinuhusgahan po nila tayo base sa nakikita ng kanilang mata lang. Sabi nila makikilala daw ang iglesia base sa aral bakit nyo pinagbibintangan kami na sumasamba kami sa rebulto? Tignan nyo niluluhuran nyo. Bakit nga ba namin niluluhuran? Anong aral namin doon? Diba? Bakit namin kailangang gumawa ng dyan? Talaga bang lahat bawal? Diba mga ganon? Mag-usap tayo sa aral. Kaya nga po, lagi yung naging sagot ko sa ibang yung enabler lang hindi member, enabler ng MCGI, sabi ko, sige nga mag-usap tayo sa aral, magpakita ka ng aral namin na ganito, na ganyan. Hindi na sumasagot. Kasi kapag hanap sila ng aral natin, official teaching, mapapahiya po sila Hindi ika-biblical, ayan napakadaming talatang sinay. Pati ito pa, ang kaban ng tipan, na sacred images po yun. At mga kerubin, sacred images po yun. Ayan po yung talata. Exodo 25, 10 hanggang 12. Ayan yung hari, 6:23 hanggang 28, 7:23 hanggang 26. Ayan po mga kapatid, you can post the screen. Tagalog na po yan para mas madali niyo maunawaan. At ito yung mas maganda pang explanation po. Yung sumunod na talata, yung 21:31 at 21:32. Tignan niyo po ito mga kapatid sa 21:31. Batay sa misteryo ng verbo na nagkatawang tao, yung incarnate, yung incarnate word. Ang ikapitong konsilyo ekumeniko ng Nicea noong taong 787, nagbigay ng matuwid tungkol sa pamimintuho, veneration po yun, pamimintuho, sa mga larawang banal, laban sa mga iconoclasta o yung iconoclast, mga kagaya po ng MCGI. Just imagine mga kapatid mula nung taong 1 or yung sabihin na nating taong 100, 200, 300, 400, walang question sa atin, Brother Adrian, patungkol po sa sacred images. Except nung panahon na nito, nung 787, may question patungkol sa sacred images. Meron nang nagbibintang sa atin na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Which is, ano pong point ko? Yung mga unang Kristiyano, walang problema sa kanila yung paggamit ng sacred images, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng konsilyo sa atin, yung council, dyan sa Nicea, para liwanagin yung issue. Yun po kasi yung purpose ng council natin yung mga ecumenical council, pati yung Vatican I, Vatican II, meron pong nililinaw na issues yung ating simbahan. At yung kauna-unahang council na naganap sa ating simbahan, yung nasa Aklat ng Gawa, mga kapatid, na yung, di ba, yung mga apostol, yung mga dapat, yung mga hindi ba Kristiyano, yung mga hintil, dapat bang magpatuli o hindi dapat magpatuli, kumain ng ganito, kumain ng ganyan. Yun yung first council na naganap sa atin. So ito mga kapatid, ikapitong konsilyo, just imagine mga kapatid, ang daming nilinaw ng ating simbahan para sa atin, Ayan mga larawan ni Kristo, imagine, nung taong 700, dun pa lang nagkaroon ng merong mga ayaw ng larawan ni Kristo. Bakit ganon? Diba? O yung mahal na ina ng Diyos, si Mama Mary, nung taong 700, merong lumaban saan? Ni Mama Mary? At ayan na po mga kapatid. Yan na yung mga aral ng ating simbahan. And then next, dito sa 21:32, ito na yung sinasabi natin mga kapatid, na hindi natin sinasamba. Yan ang pamimintuhong Kristiyano ng mga larawan, again, veneration po ulit yun, pamimintuho, ay hindi labag sa unang utos na nagbabawal ng mga idolo. Take note, idolo. Kaya mas mainam na alam niyo po kagad yung mga terminology Kasi sa kanila, basta pagrebulto, bawal. Hindi po. Yeah. Merong iba na idol, yung bawal talaga mga kapatid. Okay? Yung image, pwede. That's why, anong term ng ating simbahan? Ano yung madalas na binabanggit ko sa inyo? Instead na rebulto, sacred images.
Yung image, yan ang pinahintulot ng Diyos. Yung idol, yan ang ayaw ng Diyos. Okay? Sa katunayan, ayan, nagbigay ng katunayan ng Diyos. Ang ating simbahan, rather, at dangal na ipinatutungkol sa isang imahen ay nauuwi sa modelong inilararawan. Hindi dun mismo sa modelo po. So kung tayo man magbigay ng paggalang sa mahal na Poong Jesus Nazareno, hindi yung image ng Poong Jesus Nazareno yung binibigyan mo ng pagpapahalaga o paggalang, kundi yung Jesus Nazareno mismo. Kaya nga ano sabi dito? Nauuwi sa modelo, yung nire-represent ng modelo. O, yan yung aral po sa atin ni San Basilio, mga kapatid. O, next, ang gumagalang sa imahen, gumagalang sa persona ng inilalarawan, mga kapatid. O, kung igalang natin yung larawan ni Mama Mary, hindi yung larawan mismo ni Mama Mary ang ginagalang natin, kundi si Mama Mary mismo. At yan yung nilinaw sa atin nung Council of Nicaea, mga kapatid. Ayun, Concilio de Nicea. Yan ang mga kapatid, ha? Pati sa Vatican II, nilinaw ulit yan ng ating simbahan. Napakalayo po ng pagitan nun, mga kapatid, ha? Yung Second Council of Nicaea at yung Vatican II. Nilinaw po yan dito sa SC 126 at yung LG 67. Nakalimutan ko lang. Alam ko na. Yung SC po dyan, mga kapatid, is Sacrosanctum Concilium. No, yun po ay patungkol po sa liturhiya ng ating simbahan or yung sacred liturgy. Basta atin po, merong dalawang liturgy na nagaganap sa simbahan natin, sa misa natin. Ano yung una? Liturgy of the Word. And the next, liturgy of Eucharist. Nilinaw yan ang Second Vatican Council natin. Mababasa po natin yan sa Sacrosanctum Concilium, paragraph 126. And then next, Lumen Gentium or yung LG. Lumen Gentium number 67. Ibig sabihin po ng Lumen Gentium, light of the Gentiles. Ayan. Ayan na, sana malinaw po sa atin yan. Na yung pagbibigay natin ng pitagan sa larawan, hindi po yun pagsamba na tanging ukol lang sa Diyos. Ibig sabihin po, pagsambang ukol sa Diyos, yun po yung adoration. Sa English kasi adoration yung tawag natin dun eh. Kaya nga dapat alam natin yung terminology. Yung pamimintuho, veneration. Yung samba sa Diyos, yung adoration. Yung Holy Trinity, adoration. Okay? Ayan. At nilinaw din sa atin dito ni Saint Thomas Aquinas. Ayan, sa Tagalog po, Thomas de Aquino, sa kanyang Summa Theologia, na yung pamimintuho natin, no, ay hindi po ukol dun sa imahin mismo o yung bagay na material na sa tagal ng panahon, maaring masira, sa tagal ng panahon laging alam niyo hindi po doon mismo tayo nagbibigay ng paggalang, kundi doon mismo sa sa Diyos mismo o doon sa larawan na nire-represent no. Okay? So yan sana malinaw sa atin yan, mga kapatid, na yan mismo yung aral ng ating simbahan na hindi binabasa ng MCGI sa atin. Bakit, mga kapatid kong Katoliko? Kasi ang dapat na gawin nila para maloko kayo, hindi naman babasahin yung official teaching natin eh. Ang babasahin lang nila yung Biblia and then yung sasabihin na sa inyo yung interpretation nila, which is unfair sa atin bilang isang Katoliko, mga kapatid. Okay? Eto na, pag-usapan na natin tong charity po na to, Brother Adrian, no? Pero bago yan, brother, meron lang akong gusto i-share dito. Ipali yan yung sagot mo dito sa mokong na to. Sige nga po. Mga Katoliko, huwag mo offend sa akin. Kayo na lang sa sarili nyo mag-isip tungkol dito. Pero magtataka ka. Bakit pagka pumapasok ka sa simbahan, di ba? Hindi ka pa nakakapasok doon sa mismong simbahan. Doon pa lang sa compound pa lang ng simbahan Katoliko. Doon pa lang sa compound, meron dalawang malalaking bato na nakatayo. Tapos 10 commandments daw yun. Magtataka ka, ba't wala doon sa 10 commandments bawal gumawa ng larawan? Samantalang pag binasa mo sa Bibliang Katoliko, nakasulat naman yun doon. Hindi ko alam. Yan yung mga bagay na tatanong nyo lang siguro sa pare. Kasi di naman ako pare eh. Pero kasama sa 10 Dinivot niya din sarili niya. Larawan. Huwag mong yuyukuran yung larawan na ginawa mo. Pero yung 10 commandments na inilalagay nila sa anong tawag dito, sa compound ng simbahan, wala yun dun. Wala. Hindi ko alam kung bakit di nila sinasama yun. Siguro dahil, ewan ko, maiipit siguro sila. Baka ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano stando ng katay. Sagutin natin to, Brother Adrian, ha? Sagutin natin to. I beg to disagree. Sabi niya, nagtanga daw siya, pero ganito. Hindi totoo yun. Script lang niya ng MCGI, mga kapatid. Hindi ko alam. Kasi ganito, kasi ganyan. Hindi totoo yun. Alam niya yun.
Yan pong lalaki na yan, mga kapatid. Kagaya ko yan, ex-MCGI yan. Bakit ko naramdaman? Makikita mo kagad, ano mo kagad yung script ng MCGI eh. Saan sa Biblia yan? Saan mababasa sa Biblia yan? Ganyan mga MCGI eh. Pero eto, balikon ko po ulit, Brother Adrian ha. Yung katisismo natin ha. Tignan niyo po mga kapatid ha. Papakita ko po sa inyo. Ayan no, nasa number 4. Basahin niyo yung number 3. Basahin niyo yung number 2. Basahin niyo yung number 1. Lahat po yan parte po ng unang utos ng Diyos. Ano ba yung unang utos ng Diyos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kaya sinabi niya yun na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Kasi ano ba yun? Di ba ibang Diyos? Kaya Diyos-Diyosan mga kapatid eh. O sige, ako naman magsasabi sa inyo, isipin nyo maigi. Huwag ka na nga magkakaroon ng ibang Diyos eh. Kaya huwag ka nang gagawa ng larawang inanyuan. Parte siya ng utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Kasi yung paggawa ng larawang inanyuan, ibig sabihin, magkakaroon ka ng ibang Diyos. Obvious na po yun mga kapatid. It requires only simple logic mga kapatid para maunawaan. At wala naman kasing karapatan magsabi na ano ba yung first unang utos, ikalawang utos. Basahin niyo maigi. Napakaraming huwag dun sa na yan sa pag binasa niyo yung Exodo 20, saka yung Deuteronomio 5, lalagpas ng 10. Brother Adrian, lalagpas ng 10, ginagarantiya ko yun. Basahin niyo pong maigi, lalagpas ng 10 utos doon. Pero mga kapatid, bakit na-determine ng simbahan? Ano yung panguna, ano yung pangalawa, ano yung pangatlo? Kasi may authority po tayong mag-interpret ng Biblia, mga kapatid. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Yes, yes, Brother Adrian. Yes. In short, pag walang alam, wag magmarunong, di ba? Yun, ang katotohanan po. Nagmumukha kasi tanga eh. Opo. Mga kapatid, sana malinaw sa atin yan ha. Ayan. Di totoo yun. Hindi ko yung maniniwala at pag sinabi nila, hindi ko alam, nagtataka ako. Hindi totoo yun. Nagtataka yung Brother Adrian. Hindi totoo yun. Ano pa siya eh, medyo pa innocent effect pa siya eh, no? Parang ito lang. Pero innocent medyo, yan. Script ni Sobinar, no? Nagtataka ako. Hindi niyo yung nagtataka, mga kapatid. Okay? Totoo. Umatake talaga. No? Yes. Ayun, bro, sa MCGI Cares. Opo. Ayan, nilagay ko na lang po ito. Ginawa ko ng paradigm. Ginawa kong scares. Ayan, mga kapatid. Pero MCGI Cares yan, no? I don't know yung tawag doon. Anong specific na nila na yung eksaktong dahilan. Pero yung general idea ko dyan, Brother Adrian, kaya nauso tong MCGI Cares na yan. Kasi, di ba, ayun, nakita niyo po yung picture doon, yung, ano ba tawag doon, yung maliit na picture doon sa likod ng lalaki na naka-color brown, ayun, MCGI Cares, The Legacy Continues. Alam niyo po mga kapatid, yung Legacy Continues na yan, si Soriano po yun. No? What I mean, picture ni Soriano yung nandun. Ibig sabihin, yung legacy ng Soriano, itutuloy nila. Pero alam niyo po mga kapatid, pag ganyan ng pananaw natin, dyan na po papasok yung idolatry. Hindi, take note when I say idolatry, hindi lang po yun sa mga rebulto, pati po sa mga tao. Makikita niyo yung pagiging panatiko nila. Ano ba ang dapat nating i-continue na legacy? Hindi po ba legacy ni Kristo, mga kapatid? Kaya kung mapapansin niyo po, dito sa Iglesia Katolika, hindi tayo panatiko ng Santo Papa, mga kapatid. Meron tayong mga itinuturing na mga great na Santo Papa, but it doesn't necessarily mean na kailangan, di ba, alam niyo yun, may napakatindi tayong pagtingin sa Santo Papa na parang Diyos. Kaya nga ang simbahan hindi nakakamba kapag namatayan ng Papa kasi may susunod sa kanya. Kaya tayong mga Katoliko, pansinin niyo po, hindi ba kahit na nasa malayo ang Santo Papa, okay na okay tayo, goods na goods tayo. Kahit minsan madalang lang tayong mabisita ng Santo Papa kasi anong nangingibabaw sa ating simbahan? Hindi po ba ang Panginoong Hesukristo? Lalo na kapag nandun sa Quiapo Church, puro mahal na po ang Jesus Nazareno yung nababanggit. Ibig sabihin, ang dapat mangibabaw sa atin, si Kristo po, mga kapatid. Hindi yung tao. Hindi po yung tao. Now, eto nga yung pinaglaban nila sa atin. Sa MCGI, napakaraming libre. Ayan. Yan po yung sinabi ng lalaki na yan, mga kapatid. District servant. Pinagmayabang niya yan sa ating mga kapatid na Katoliko. Sinabi nila na napakaraming libre daw sa MCGI. Diyan nakakabiktima sila sa libre-libre, mga kapatid Pero huwag kayong magpapatan na doon, Hindi po porke maraming libre, totoong libre. Ang katunayan dyan, mga kapatid, sasabihin ko po ulit sa inyo, someone paid for it.
Libre lang yan kasi hindi ka pa miyembro. Pag ikaw na paanib dyan, tignan nyo mga kapatid. Tignan nyo. Next, isa sa mga hindi ko gusto sa MCGI scares nila, bukod sa inaatake tayo, Brother Adrian, sinasabi nila sa atin, tignan nyo ika sa Iglesia Katolika. Minsan na nga lang sa isang taon na tumulong, nakakamera pa. Si granting without accepting. O sige, minsan na lang tumulong ang Iglesia Katolika na nakakamera pa daw kuno. Tapos pipiliin ko na yon, Brother Adrian. Kaysa naman dito na madalas na tumutulong sila, pero tignan nyo nakakamera. Kailangan pa talaga yung isang pobreng tricycle driver, picturean mo nang inaabutan ng ganyan. Hindi ba poverty porn yan, mga kapatid? Kaya nga tayo galit na galit minsan sa mga ibang mga vloggers, no? Na tumutulong kunwari sa mga pulubi, sa mga ganyan, namimigay ng ganito. Mga kapatid, nininegosyo nila yung mga pulubi. Nininegosyo nila yung mahihirap. Kasi kapag napanood na maraming tao, ang tindi ng balik sa kanila. Same goes po yun sa religion, mga kapatid. Same goes po sa religion yun. O pinicturean yung isang lalaki na nagpapahinga yata to sa isang pader, no? Sa isang poste. Binigyan, pinicturean para maakit yung tao. Ay, ang bait naman ng MCGI, namimigay ng libre. Ang bait naman ng ganyan. Mga kapatid, yan po hindi po diwa ng Kristiyano. Hindi utos sa atin ni Kristo na kapag gumagawa tayo ng mabuti, kamerahan mo. Hindi diwa yan ng isang Kristiyano. Kaya nga sinasabi sa Biblia, di ba dapat pag gumagawa ng mabuti, hanggat maaari pasikreto, para sino ang makakaalam? Sino ang dapat na makaalam? Di ba si Lord? Eto, si Lord lang ba makakaalam pagka ganyan? And I beg to disagree na ginagawa nila. Adlang people. Yes po. Talagang pumili pa talaga ng mga mahihirap na tao para mas kaakit-akit tingnan. Kaya nga po, yan yung parati kong tanong lagi kong tinatanong to, ano pang pinagkaiba nila sa isang politikong korap na tumutulong tuwing mag-e-eleksyon? At nakakatakot yun, kung ang halaga mo lang kaunting kapirasong pagkain, maghihirap ka ng 6 na taon. Yan sinasabi ko po ayan pa, ito Brother Adrian, tinakpan ko yung pagmumukha, sinadya ko. Tignan nyo po tignan nyo Brother Adrian nasa stream. Mga bata. Exploitation yan mga kapatid Kainitan ng araw, tanghaling tapat, pagpibigayin mo ng mga ganyan. Imagine niyo yung mga anak niyo mga kapatid. Imagine niyo mga anak niyo, mamibigay ng mga, lugaw o kaya merong kainitan ng araw, katanghaliang tapat. I-exploit mo. Kung sila natutuwa sila na yung mga bata na i-exploit nila, mga kapatid kong Katoliko, huwag kayong matuwa. Na imbis na yung anak nyo nag-aaral sa school, dapat para sa future nila, na dapat sana naglalaro, ini-enjoy yung kanilang pagkabata, ini-exploit para sa religious activities kuno, para sa mabuting gawa kuno. Kung mabuti talaga yan, bakit kailangan may FCGI scares pa? Exploitation yan mga kapatid Kawawa yung mga bata Ginagamit yung pagiging inosente nila para makagawa daw ng mabuti. Yan ba yung sinasabi, pinagmamayabang nila sa ating mga Katoliko na sila lang daw ang gumagawa ng mabuti? Anong kabutihan dyan mga kapatid? Nangungusap ako sa mga puso ninyo. Wala po akong anak. Pero kahit wala akong anak, bilang isang tao, mararamdaman yung nararamdaman ko, kawawa yung mga bata Ginagamit ng mga may utak, nung mga hindi pala may utak, nung mga adults para sa kanilang pansariling interes. Yan po mga kapatid, patawarin niyo po ako, pero nangungusap ako sa puso ninyo. Alam niyo, ito pa matindi dyan, Brother Adrian. So yung pagpapakitang tao nila, biblical daw. Itinuro ng bago nilang leader, etong talata na to, shinare sa kanila, lumiwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang inyong mabubuting gawa. Ganun pala, Brother Adrian. Ganun pala. Kaya pala nila ginagamit yung talata niyan in group, Brother Adrian, in groups. Kasi daw, pag mag-isa ka lang, bawal daw ni Kristo yun. Dapat, bawal daw yun. Pero kapag group naman daw, marami. Okay lang. Sabi dito, lumiwanag ng ganyan ang inyong, ibig sabihin, maramihan. Dapat makita daw nila yung mabuting gawa mo para luwalhatiin ng Ama. I beg to disagree. Hindi yan sinabi ni Kristo in a context na gagawa ka ng kaipokrituhan.
o para mapataas o mapabuting tingin sa inyo ng tao. Hindi naman ang Diyos ang mamawalhati dyan eh. Kung talagang Diyos ang mamawalhati dyan, bakit nakalagay pa dito sa mga picture ng mga bata, MCGI cares? Ha? Kung Diyos talaga yung dapat na maluwalhati, bakit may picture pa ng MCGI cares? Diyos ba talaga? O isang specific na kulto ang dapat na maluwalhati? Kung ako ignorante, Brother Adrian, hindi ako magkakaroon ng critical thinking, ang unang papasok sa isipan ko, ay, ang bait naman ng MCGI, namimigay. Tanong, doon sa sinabi ko, naluwalhati ko ba ang Diyos? O naluwalhati ko yung isang specific na punto? Kayo mismo mga kapatid, i-assess nyo yung puso nyo. Okay? Now, inaatake nilang Iglesia Katolika kasi daw, wala naman daw ginagawa. Gumagaya lang daw ang Iglesia Katolika sa MCGI. Oh, come on, tignan nyo yan mga kapatid. Yan post sa Inquirer mga kapatid. Catholic Church, world biggest charitable organization. Pampihira, Brother Adrian, hindi ko alam yan. Yes, ever since. Hindi ko alam yan. Bakit? Ba't ko too late na nalam? Take note mo, alam natin ang Inquirer ha? Hindi yan yung parang tabloid lang na nabibili-bili sa kanto-kanto mga kapatid. Ano? Alam natin ang Inquirer, hindi yan basta-bastang nakita niyo mga kapatid, biggest charitable organization pala tayo, worlds pa. Tas ang kapal ng mukha ng mga taga-MCGI, ginaya daw natin sila. Nahiya naman ang Iglesia Katolika sa buong mundo. Nasa Pilipinas pa lang yung mga yan. Mga kapatid, bakit ganito? Bakit ganyan? Alam niyo po ba na yan ang Iglesia Katolika pala ang biggest charitable organization? Alam niyo ba yon? Mga kapatid, ako aminado ako, hindi ko kagad nalaman yan, kamakailan lang Brother Adrian eh. Kasi sinusunod ng simbahan natin itong bili ng Panginoong Jesucristo. Ano yung bili ng Panginoong Jesucristo? Babasahin natin itong napakagandang bili niya. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Anong katwiran? Di ba paggawa ng mabuti? Sino kausap niya? Single ba na tao, mga kapatid? Anong sabi niya? Basahin ko nga ulit. Mag-ingat ka. Ay, hindi ganun nakasulat eh. Mag-ingat kayo. Hindi isang tao kausap niya dyan, mga kapatid. Kayo nga eh. Kaya, doon sa ginagawa ng MCGI, na gagamitin nila sa ating tong 5G6, hindi magtutugma. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang kausap niya rin dito sa 6:1 ng Mateo, kayo, ibig sabihin marami. Okay? Upang wag makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Bakit? Kasi pag ikaw nagpakita ng mabuting gawa mo, wala ka daw magiging ganti ng Ama na nasa langit. Next sa 6:2, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, nagbibigay ng limos sa mga pangangailangan, nagbibigay ng tulong, di ginagawang charity, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga pagpapaimbabaw pala mga kapatid sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Ayun pala. May makabagong version na ng pakakak kasi nung araw literal na nagpapakakak, Brother Adrian, yung mga mapagpaimbabaw para makita sila ng tao. Tignan nyo binibigyan ko ng pera to binibigyan ko ng limos. Ngayon hindi na kailangan magpakakak. Picturean mo lang, i-upload mo sa Facebook, at lagyan mo ng MCGI Cares. Ayan na mga kapatid, nakagawa na kami ng mabuti. Tignan nyo, nagbigay kami. Kagaya nung nasa picture na to. Ayan nagbigay kami Brother Adrian, nasa UNTV yan. Makikita nyo yung gilid ng picture. UNTV Radio. Pinost yan ng kanilang iglesia, mga kapatid. Proud na proud silang nag-e-exploit sila ng mga bata. Wow. UNTV Radio La Verdad, official yan ng MCGI, mga kapatid. Official yan. Kaya hindi ako naninira. Itatanggi ba nila yan? Dapat takpan yung mukha ng mga bata dyan, Brother Adrian, kasi bata yan eh. Kayo ako na lang nagtakip dyan. Yan ba yung makakatanggap sa Ama, mga kapatid? Nangungusap ako sa mga konsensya nyo, sa mga puso nyo. Tama. Ayun katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Anong ganti yung natanggap nila? Yamang wala silang matatanggap sa Ama. Di yung papuri na ng tao. Di yung mga likes, share, ay, ang bait naman ng MCGI, ay, nakatulong to sa, maganda yun yung natanggap nila, mga kapatid. Masaya na sila doon. Kasi wala na silang i-expect, sabi ng Panginoon Jesucristo, wala na silang dapat i-expect na ganti
ng inyong Ama na nasa langit. At 3, datapwat pagka ikaw, eto na Brother Adrian, kaya yung sinungaling nilang leader, binasa kagad tong 3 Kasi nakaspang singular, Brother Adrian, yung sabi ng Panginoong Kristo. Kahit sa ibang salin po, nakapang singular. Hindi kasi binasa ng in context Kaya sinasabi ng dahilan ng MCGI dito, hindi pang grupo yan, pang single lang. Albawa ako, magbibigay akong limos, wag ko na dapat picturean. Pag-isa lang kasi ako. No! Hindi ganon. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid ng Katoliko, huwag kayong maniniwala sa aral nila. Basahin niyo muna yung Bible in a context. Hindi yung cherry picking, mga kapatid. Hindi isang tao kausap ni Kristo dyan. Kaya nga kayo mga kapatid. Kaya nga kayo. O ano pa sabi dito? Pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit malapit mo pang kaibigan, hindi na nila kailangan malaman yung mabuting gawa mo. Hindi mo na kailangan picturean, i-post sa social media na nakatulong ka, mga kapatid. Kung naniniwala kang makakatanggap ka ng grasya ng Diyos, pabayaan natin ang Diyos ang gumanti sa atin, mga kapatid. Okay? O, kaya yung Iglesia Katolika, yun, nagagawa ng simbahan natin yan. At mo hindi ako na-inform na biggest tayo na charitable organization. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang ating simbahan kumikilos in silence. Amen. Hindi mayabang ang simbahan natin pag gumawa ng kabutihan. Gusto mo bang malaman paano palaguin ang pera mo at makamit ang financial freedom? Pagod ka na ba sa kakaisip kung paano mag-invest o kung paano ba talaga umasenso? Good news, this could be the opportunity you've been praying for, mga ka-faith. Today, I'm inviting you to one of the best-selling and most in-demand financial seminars ni Brother Bo Sanchez through the Truly Rich Club, How to Make Millions in the Stock Market. Alam niyo dito, mga ka-faith, kahit wala kang background sa investing, matututo ka dito kung paano mag-invest ng wise at may gabay ng ating pananampalataya. Kasi nga si Brother Bo Sanchez ay kilalang isang Catholic preacher at very man of faith, a man of God. So dito sa seminar na ito, matututunan nyo yung simple at effective strategies para sa stock market. Paano palaguin ang pera mo kahit maliit ang iyong i-invest. At higit sa lahat, paano ka maging truly rich. Hindi lang sa pera, kundi sa buhay na may pananampalataya sa Diyos. At ito ang best part, mga ka-faith. Kapag nag-register ka ngayon at gamitin mo ang coupon code na Adrian Milag, walang space yan makakakuha ka ng 10% discount sa ticket mo. Kaya ano pa hinihintay mo? Mag-register ka na para sa susunod na face-to-face event ng Truly Rich Club, How to Make Millions in the Stock Market. So ilalagay ko yung link sa baba ng video na to at mag-register ka at gamitin mo lang ang coupon code na Adrian Milag. Kaya mga ka-faith, tara sabay-sabay tayong umunlad, hindi lang sa finances kundi sa pananampalataya. Thank you and God bless. Okay? Eto na. Nandito na tayo sa mga nandito na tayo sa mga pinaka-importanting part ng aking presentation po, mga kapatid, na atake nila, typical na atake sa ating mga Katoliko. At take note, ito nakakalungkot, nakabiktima pa to ng mga inosenteng Katoliko. Sabi ng MCGI, sa Iglesia Katolika, wala daw bawal. Pwede daw magbisyo, hindi naman daw sinasaway ng pare, maraming nakakulong ng mga Katoliko at nagkakasuhan. Kasi po, Brother Adrian, dun po sa kanilang iglesia, bawal pong magkasuhan. Kahit na na-rape na yung anak mo, bawal mong kasuhan yung nang-rape sa anak mo. Talaga? Kahit abuse na talaga, walang ganun? Kaya ang technique nila, Brother Adrian, pag ganyan, lalo na kapag ang binangga mo si Soriano, ititiwalag ka muna sa kakasuhan. Pero pag kapatid sa kapatid, kahit na may kademonyohang ginawa sa anak mo, bawal kasuhan. Yun yung aral kasi sa kanila. Nasa doktrina po yan, mga kapatid. Nasa doktrina yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Now, anong stand natin dito? Anong stand natin dyan, mga kapatid? Unang-una sa lahat, walang aral ang simbahang Katolika na pwedeng magbisyo o walang bawal sa atin.
hinahamon ko kahit sinong MCGI. Ako hinamon ko na yung isang enabler Brother Adrian Si SLTP. Hindi yun member ng MCGI pero enabler yun ng MCGI. Hinahamon ko kahit sino pang MCGI. Magpapapugot ako ng ulo. Magbigay kayo kahit isa lang. Isang CCC number. Isang Catechism of the Catholic Church. Kasi yung libro natin Brother Adrian, andun yung pinaka-essential ng ating pananampalatayang Katoliko. Andun yung mga main, very important topics, very important teachings ng simbahan nakalagay doon. Magbigay kayo sa akin kahit isang CCC number na ang Iglesia Katolika nagturo, pwedeng magbisyo o walang bawal sa Iglesia Katolika. Kahit nga sa Bibliang Katoliko, walang ganyan So anong ibig ko po sabihin? Yung katwiran nila yun na yun, mga kapatid, humuhusga sila base sa nakikita ng mata. Pero ang Diyos natin, good news mga kapatid kong Katoliko, ang Diyos natin hindi humahatol sa nakikita ng mata. Humahatol ang Diyos base sa nakikita niya sa puso natin. Okay? Bali kasi ang dito pinapatungkulan kasi na dito yung mga cultural Catholics, yung mga Katoliko lang sa pangalan, pero hindi naman pinamumuhay. Oo, which is di lang naman sa Katoliko yan nangyari. Sa iba't ibang sekta, religion, may ganyan Definitely po. Meron talaga mga hindi malalas, ganyan. Yes. Kaya nga kapag ginano sa atin yan, Brother Adrian, binato sa atin, lalabas ipokrito kagad Ipokrito ko kagad. Bawa yung MCGA, tingira tayo ng ganyan, walang bawal. Bakit sa inyo? Pinapangaral nyo, bawal sa Iglesia Katolika, bawal mag-asawa yung mga pare. Sinasabi nyo, bakit kayo nagbabawal din ng pag-aasawa? Bakit si Soriano mismo hindi nag-asawa, mga kapatid? Kaya tinaatake tayo, aral daw ng demonyo yung pagbabawal ng asawa. Si Soriano nga hindi nag-asawa Pinagbawalan yung taga-basa niya, magbasa Di ba lalabas hipokrito, mga kapatid? At meron ba tayong aral na nagbawal tayo ng pag-aasawa sa pare? Hindi po, mga kapatid. Kasi disiplina po yun. Dahil choice ng mga pare, may choice naman sila mag-asawa sila mga kapatid Pero mas pinili nilang magpare, ikasal sa iglesia o ikasal kay Kristo, mga kapatid. Kaya yung mga pare po natin, natandaan ko nga sabi ni Father Fran, sila po ay, tawag doon, technically speaking, meron sila kay Kristo. Kasal sila Sino kay Kristo. Fran Villegas? Yes, Father Fran Villegas. Natutunan ko sa kanya. Kala ko Franz Dison Ay, hindi po. Ayan. Okay. Next. Yung pangalawa, hindi daw sinasaway ng pare. Wala daw sumasaway po, Brother Adrian. Tingnan nyo yung mga pare nyo, walang pakialam sa inyo. Di man lang kayo sinasaway. Kaya tignan nyo yung iba sa inyo. Ganun pa rin, mabisyo pa rin, laklakero pa rin, babaero pa rin. Kasi hindi sinasaway ng mga pare nyo walang pakialam sa inyo ito naman ang sagot dyan, mga kapatid kong Katoliko. Bakit kailangang sawayin ka pa? Kung masama yung ginagawa mo, kung alam mong masama yung ginagawa mo. Mag-usap tayo sa secular, mga kapatid. Sa secular hindi pa muna religion. Pwede ba sa secular yung mga lunyaka? Hindi, kaya nga makakasuhan Di ba? Pwede ba? Okay lang ba na maging lasinggero ka? Secular, mag-usap tayo Hindi. Kaya nga sinasabi ng doktor, wag ka nang uminom ng alak na Kasi makakasira yan sa natin, sa kalusugan natin. Wag ka masyadong magsigarilyo, masama yan. Secular, di ba? Masama. Wag naman natin sabihin hindi mabuting manigarilyo. Wag naman natin sabihin mabuting uminom ng alak. Kaya nga may drink moderately, mga kapatid Kung sa secular, alam na nating bawal, bakit kailangan sawayin pa tayo? Bakit kailangan nating maging pasaway? Bakit hindi na lang sawayin natin yung sarili natin? Masama itong ginagawa ko, tama na. Di ba po, mga kapatid? Hindi ba pwedeng magkusa tayo? Ayusin natin yung sarili natin? Kaya nga ako nagbalik loob dito sa iglesia, mga kapatid Kasi choice ko naman. Yes po, Brother Adrian. Kaya nga po, choice ko sa sarili ko na nagbalik loob dito. Pwede naman na wag ako magbalik loob Pwede naman maging freelancer lang din naman po ako, Brother Adrian. Bakit? May free will po tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. At hindi ba nakakaya, kailangan sawayin ka pa? Ang tatanda mo naman, ang tanda-tanda mo na. Kunwari, 40 years old ka, sasabihin ka pa na, huwag ka naman negarilyo. Dapat ka mahiya ka sa sarili mo. Nakaabot ka ng 40 years old, wala kang disiplina. Di ba dapat mahiya tayo yun, mga kapatid? Huwag na po tayong maging pasaway. Okay? Next. Ito, Brother Adrian, sinasabi po nila,
Hindi kayo ang totoong sa Diyos na iglesia. Maraming Katolikong mga walagya. Bakit? Punta ka sa may Muntinlupa, sa may kulungan. O anong religion? Yung may pinaka-dominated, anong mga miyembro na may pinaka-mataas na bilang doon na nakakulong? Di ba mga Katoliko? Yan ba ang iglesyang sa Diyos? O yan, ginagamit ng MCGI po yan eh. Anong sagot natin dyan? Ito po, kaya maraming nakakulong sa Muntinlupa or kahit sa anumang kasi po mga kapatid, Catholic-dominated country po tayo. No? At sulpot lang po ang MCGI. Baliktarin natin ang sitwasyon. Halimbawa, ang nangyari sa Pilipinas is, yung sabi sa PSA, halimbawa lang po 78% ng mga Pinoy MCGI. Malamang, puro Di ba po? Statistics lang ang gagamitin. Yes, Brother Adrian. Gagamit ka lang ulit ng logic. Secular pa lang, hindi pa muna religion. Secular pa lang mga kapatid. Debunk kagad yung katwiran nila eh. Bakit? Kasi napakarami po nating Katoliko dito sa Pilipinas. Punta ka ng Indonesia. Tayo. Yes po. O punta ka ng Indonesia. Katoliko pa rin ba pinakamaraming nakakulong sa kulungan nila? Hindi. Punta ka sa Dubai. Katoliko pa rin ba pinakamaraming nakakulong sa kulungan nila? Hindi. Kasi ibang religion yung dominated po doon, mga kapatid. No? Tama. At eto pa, kaya sila nakulong, mga kapatid. Again, free will po. Hindi kailangan Katoliko kagad Again, walang kinalaman sa religion. Yes. Choice kasi nila po yun, Brother Adrian eh. Kaya sila nakulong. At hindi naman din lahat na nakakulong talaga nagkasala. Merong iba dyan, Brother Adrian, na napagbintangan lang. Di ba? Yun yung dapat nating i-consider, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng konting puso naman sa paghuhusga ng kapwa, mga kapatid. Kasi gusto nilang makauto ng mga Katoliko eh. Alam niyo po mga kapatid, pagka ganyan po, napaka-judgmental natin. Imagine niyo kung hindi natin to sinagot. Imagine niyo yung buhay ko nung araw. Yan ang paniniwala ko. Tingnan niyo, patong-patong naka-hypocrituan pala yung ginawa ko nung araw. Patong-patong nakasalanan yung ginawa ko po, pagiging judgmental lang, hindi ko nalalaman. Diba po? O, balik tayo ulit dito. Again, mga kapatid kong Katoliko, kaya po maraming Katolikong nakulong kasi Catholic country po kasi talaga tong Pilipinas. Dominated po yung Katoliko dito. At again, hindi po kagad dahil sa Katoliko sila. Dahil kung totoong nagpapakakatoliko yung mga yon, hindi yun makukulong. Diba? Amen. O halimbawa may isang nakulong kasi ng rape ng bata. Turo ba sa atin yon na mang-rape ng bata? Naggawain ba ng isang matinong Katoliko yon? Sagutin nyo na po sa puso nyo, mga kapatid. Again, nangungusap ako sa puso nyo. Alam nyo hindi. Next. Sabi dito, nagkakasuhan. Sa tunay na iglesyang sa Diyos, dapat inaayos na lang yan. Mga kapatid, I beg to disagree. Isa sa mga nabasa ko sa lokal ng Reddit, ito, medyo sensitive to mga kapatid medyo sensitive. Itagtag nyo yung kalooban nyo. Imagine niyo na kayo yung nasa kalagayan nung ikikwento ko. Merong isang batang babae, Brother Adrian, naging issue to sa MCGI. Hindi pa ako member nun eh. May isang batang babae, hinalay ng sarili niyang ama. So definitely, alam niyo na masama yun, di ba? Kakainis. Alam niyo, mga kapatid, dito ako nainis talaga ako dito, mga kapatid. Kasi wala pa ako nun wala pa ako sa MCGI. Una, pinagbintangan yung bata, Brother Adrian. Bakit? Kaya daw kasi hinalay nung sarili niyang ama yung batang babae. Take note, I'm speaking of batang babae. Kasi daw, yung damit niya daw, hindi maayos yung pananamit. And that is stupid, mga kapatid. That is stupid. Kahit pasabihin natin, pasensya na po, nakahubad yung babae. For goodness sake, anak mo yun. At, ganito pa po, Brother Adrian, hindi maayos yung pananamit ng babae. Sabihin na lang natin naka-underwear lang. Nahalay ng tatay. Nagalit pa dun sa nanay kasi pinabayaan daw yung anak. And that is stupid again. Sinong gugustuhin ng nanay na yung anak niya ganun mangyari? I-assess nyo. Kasi ang justice system na nangyayari dyan sa kanilang sektang sulpot na yan, justice system ng mga leader nila. Ang humatol nun, Brother Adrian, si Soriano Pinagalitan pa yung nanay. At take note, yung lalaki, hindi nakasuhan. Kasi bawal ang kasuhan sa kanila. That is stupid again, mga kapatid. May iba pang kwento. Nakabasa ako sa lokal ng Reddit. Isang babae, ilang beses siyang hinalay ng isang lalaking miyembro ng MCGI. Ang nangyari doon sa may lalaki,
doon sa babae, na-trauma siya, ayaw niya nang lapitan yung lalaki na yun at nagpapasalamat, naging thankful pa siya nung nakaalis na doon sa MCGI. Take note, ilang beses siyang nahalay. Wala, bawal ang kasuhan sa MCGI eh. Mas pipiliin ko na dito sa Iglesia Katolika. And take note, when I say kasuhan, hindi naman kagad religion pag-uusapan doon. Mag-usap muna tayo sa secular. Bakit may kasuhan, mga kapatid? For obvious reason na kailangan may makamit na justice yung tao na nabiktima. Hindi po ba? Kaya nga anong sabi ko dito? May sariling justice system ang Pinas na kahit si Soriano, hindi naman niya totally in-honor eh. Hindi ba mga kapatid? Kung talagang dapat tayo magpasakop, kasi aral ni Soriano, dapat magpasakop daw sa gobyerno kasi ang Diyos ang naglagay sa gobyerno. Ang Diyos ang gumawa ng gobyerno. Ang Diyos ang naglagay ng mga doon sa gobyerno. So kung naniniwala ka na ang Diyos, yung naglagay doon sa mga tao, or yung Diyos ang gumawa ng gobyerno, dapat magpapa-honor ka, di ba doon? Bakit kailangan hindi kagad magkasuhan? Kailangan ayusin sa loob. Hindi naman naayos, Brother Adrian eh. Hindi nga nakasuhan yung lalaki. Hanggang ngayon walang naging kaso na napatawad pa. Grabe. Iyan po mga kapatid ha. So sa atin sa Catholic, I will agree na kapag yung isang rapist, kailangan siyang ipakulong because kailangan makamit ng babae yung hustisya. Again, pabalik tayo sa sinabi natin kanina, ba't nakapang-rape yung lalaki na yun? For a simple reason na hindi siya nagpakakatoliko, right? At since na hindi siya nagpakakatoliko, in a light of Catholic Church, may ginawa siyang kasalanan. Next, mag-usap tayo sa secular. Bakit kailangan kasuhan yung rapist? Bakit kailangan siya makulong? Because nagkasala siya sa mata naman ng batas. At kailangan makuha ng babae yung hustisya. Yung hustisya. Kaya hindi din pwedeng gamitin sa lahat ng pagkakataon na bayaan mo ang Diyos gumante. Bayaan mo ang Diyos gumante. Ganun sa kanila, Brother Adrian eh. Kaya yung nangyayari dun sa dun sa tawag dun, yung ibang mga tao dun, emotionally damaged. Grabe talaga. At hindi naniniwala sa depression yung MCGI kasi ang tunay daw na Kristiyano, hindi na de-depress. And that is another stupidity. Na-rape ka ng di ka, matutuwa ka pa nun? Paulit-ulit kang ni-rape? Tama. Mga kapatid, please, nakikiusap po ako sa inyong puso. Huwag niyo pong dagdagan yung magiging panatiko ng kultong MCGI. And then next, eto na, punta na tayo dito sa may sacrament and then yung mga bayad-bayad church expenses. Inatake tayo ng MCGI, sabi nila, dapat wala daw bayad ang aral. That's why inatake nila yung sakramento po natin. Kasi may bayad daw eh. Yung kasal may bayad, yung pag-living may bayad. Wala daw nung pinanganak ka, hanggang sa nagbayad ka daw. Yun yung sinasabi nila. So gumamit pa sila ng ebidensya, Brother Adrian, na yung resibo. Kasi yung ibang simbahan po kasi natin, di ba yung ibang simbahan, I don't know kung sa inyo po ganun. Dito kasi dati, nag-i-issue ng receipt. Pag nag-donate ka sa simbahan, nag-i-issue sila ng receipt. So, in-interpret na ng MCGI na porque merong receipt na ini-issue sa'yo, may binayaran mo na yung sakramento. Ganon. Ganon yung pagka-interpret nila. So, sa kanila, syempre, kailangan pumugi yung kanilang samahan. Libre daw yung kanilang version ng sakramento. Kasi by the way, Brother Adrian, di po sila naniniwala sa word na sakramento. But again, sa atin po sa Catholic, we believe the sacrament not because alam mo yun, dapat mabasa siya sa Biblia, letra por letra. Hindi. Naniniwala tayo sa sakramento kasi yun mismo yung in-establish ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Halimbawa, yung sakramentong Holy Eucharist, si Kristo nag-establish nun. Kahit na hindi mabasa sa Biblia, letra por letra, yung Sacrament of Holy Eucharist, it doesn't necessarily mean hindi na totoo yun. The mere fact na may naganap na unang misa, mga kapatid, sa Biblia, which is in Last Supper, ang Panginoong Jesucristo, nagputol ng tinapay, pinakain yung tinapay sa mga apostol, and that is the Eucharist. Yun yung unang misa natin. And that's a sacrament, mga kapatid. Okay? Sana malinaw sa atin yan. At walang bayad ang Eucharist. Correct. Linaw ko na po, walang bayad ang Eucharist. Okay? Next, anong sagot natin dyan? Una, walang bayad ang sakramento o aral ng simbahan. Never na naningil ang simbahan dahil sa may sakramento. Kung meron mang gumawa niyan, hindi totoong katoliko yon. Hindi na siya nagpakakatoliko, hindi siya totoong katoliko, abusado pa siya. Dapat siyang i-report. Okay? Yan po mga kapatid Ulitin ko, walang bayad ang sakramento natin. May naghingi ng bayad sa inyo na, eto,
30 pesos lang po yung Holy Eucharist, ha? Pag ganyan, i-report nyo kagad, ha? Okay? Anong binabayaran natin doon? Yung church expenses po. Yung church expenses yung binabayaran natin po doon. Okay? So, for example, kinasal ka. Siyempre, magkukonsume yung simbahan ng kuryente. Kung naka-live broadcast pa yung ano nyo, magkukonsume ng internet, mga kapatid, di ba? O yung siyempre, may iba pang mga flower arranger, kung kailangan ng flower arranger. Yung mga services po yung binabayaran nyo, not the sacrament itself. Yun yung dapat maging malinaw sa atin. At merong iba na ikinakasal, Brother Adrian, hindi hindi naman yung bonggang-bongga eh. Merong ibang kinakasal kasi sobrang hirap lang. Ako nakwento simbahan lang. Opo, yung iba, kinasal lang sa sacristy. Sa sacristy lang po kinasal kasi. Simpleng kainan lang. Yes, simpleng kainan lang. Wala sa mga kinasal. Kapatid. Oo. O, di ba? O, next. Alam nyo po, double standard ng MCGI dyan. At tatandaan nyo pag pinagbintangan tayo na may bayad sa sakramento natin, una kagad papasok sa isipan nyo, ipokrito sila. Alam nyo kung bakit? Kasi sila dun sa kanilang simbahan, nanghihingi po sila ng mga church expenses din nila, mga kapatid. Oh. Wow. What? Okay, walang bayad yung pinagmamayabang nila, walang bayad daw yung kasal. May church expenses pa rin, mga kapatid. I-announce pa naman gagawa yan. May church, meron po tayong babayaran po sa local expenses po. Minsan nga, ang naranasan ko pa, Brother Adrian, hindi naman ito mapapamalian nung dati kung ano. May backlog po tayo, mga kapatid. Meron na po tayong isang buwang backlog. Ibig sabihin ng backlog, mga kapatid, for example, yung lokal, kailangan niyang magbayad buwan-buwan kasi, Brother Adrian, yung mga lokal po, karamihan ng mga lokal dyan sa MCGI, hindi kanila yun, nirerentahan lang nila, binabayaran nila. So may pagkakataon na nagkaka-backlog sila. Ibig sabihin, for example, yung nakaraang buwan dapat bayad sila pero hindi nabayaran. So, dalawang babayaran nila. Yung buwan na to, nakaraang buwan. So, i-announce mga kapatid, meron po tayong backlog po sa local expenses po natin. Meron po mga nagpautang po sa atin, pambayad ng kuryente, internet, o kaya pambayad ng renta, ganon. Ibig sabihin mga kapatid, ayaw nila tayong mga Katoliko, na magkaroon ng church expenses, pinagpabuwanan nila tayo na magkaroon ng pambayad sa church expenses kasi dapat daw libre. And yet sila merong ganun. At karamihan ng mga lokal nila, hindi po kanila yon, nirerentahan lang nila yan, mga kapatid. Ganun po kahihirap yung mga lokal dyan, mga kapatid, baka hindi nyo po nalalaman. Mapalad na nga po tayo, awa ng Diyos Bakit? Yung mga simbahan natin, hindi nirerentahan. Ang iniintindihan na lang ng simbahan natin is yung pangbayad sa kuryente, yung pambayad sa tubig, sa ilaw, na tayo din naman na nakikinabang pag nagsisimba po tayo, mga kapatid. Hindi po ba? If magdadamot ka pa ba sa simbahan, tinamaan ka na lang ng electric fan kahit mga 3 segundo. Di ba? Hindi naman tayo baka nga mas gagastos pa tayo ng pampili ng milk tea kaysa sa pagbigay sa simbahan. Ipagdadamot mo pa ba? Correct. Ang imulog mo na lang sa 5 piso, masama pa loob mo. Hindi mo kakanyari pag dapat pat ka sa FCGI, mga kapatid. Diba? Doon, sinasabi ko po sa inyo, champion sa Abuloyan yan. Napakadaming dyan. Local expenses. Next, Wish concert. Alam niyo po ba, Brother Adrian? Alam niyo yung Wish 1075? Pagmamayari po yun ni Daniel Rason. Pagmamayari yan ng... Wish? Yung Wish bus? Kay Daniel Rason po yan. Baka hindi nyo alam kasi Rason po yan. Yes. Di ba ina-announce dun sa Wish 1075 may mga concert sila? Halimbawa, Wish Exclusive o yung Wish Exclusive concert o yung Wish concert. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung ibang mga ticket doon ipinapasugod sa mga miyembro? Itinutoka sa miyembro. Alam yun Yes. Itinutoka sa miyembro kaya may pagkakataon na kapag nag-concert sa Wish, aalog-alog sila doon sa Araneta Coliseum kasi mga miyembro lang din yung bumili ng ticket. Sabi nyo, halimbawa ganito, sa amin ng leader namin, mga kapatid, meron po tayong nakatoka po sa atin para po sa ticket, 3,000 pesos po. Pagtulong-tulungan po natin to, mga kapatid, para po sa gawain. Ayan ako, mga kapatid Pag nakarinig kayo ng magic word na para sa gawain, mag-expect na kayo, mga kapatid. Kaya nga, inamin na din naman nila ng leader nila yun, Brother Adrian Ako, I don't know kung alam mo yung term na to. Sabi nung isang leader nila, nung isa sa mga leader dyan sa MCGI, yung MIC nila, si Roland Ocampo, sabi niya,
doon sa kanila. Miyembro nila yung sinabihan nito. Captive market namin kayo. Alam niyo po ba kung ano yung meaning ng captive market, mga kapatid? Ang context po nun, may negosyo yung MCGI, may sari-sariling negosyo din yung mga ministro dyan, including si Daniel Rason. Napakadami bong negosyo niya. Kaya nga ang tawag na doon sa negosyo ni Daniel Rason, KDR Group of Companies. And when I say group of companies, hindi lang isang negosyo hinahandle nun, mga kapatid. At isa sa negosyo niya yung Wish Concert. Ngayon, sinabi nung isa sa mga leader nila, which is Rolando Campos, sinabi niya sa meeting, captive market namin kayo. Yung captive market, mga kapatid, Brother Adrian, pwede niyo po akong itama. Ibig sabihin po nun, yung mga miyembro sa MCGI, sila yung pangunahin na dapat mag-avail nung product or nung service, regardless kung gusto man nila o hindi. So, iba pa yung monopoly, brother. Di ba tama brother Adrian? Yes. Parang similar sila sa monopoly, pero iba pa yung monopoly. Ibig sabihin, sa captive market, wala ka talagang choice. Buti pa yung monopoly, may choice ka na. Parang compulsory kayo na mag-join, ganon. Ang captive market, compulsory. Kaya nga, ganon yung nangyayari dun sa MCGI, mga kapatid. Yung concert sa Wish, yung mga ticket dun, ipinapasagot sa ilang beses magpa-concert dun sa Wish, mga kapatid. Just imagine, mga kapatid. Pag mamayari na ni Daniel Rason yung Wish na yan, kumikita pa yung Wish sa YouTube. Take note, 14 million subscribers ang pinag-uusapan natin dito. I don't know, baka 15 na. Di kasi ako nakasubscribe po eh. Tsaka yung mga artist, kilala yung Yes. yung mga kanta, Opo, in fact, pinapangarap nga ng ibang mga singer na makakanta dun sa bus nila eh. Imagine niyo gaano kalaking pera yung kinikita ng Wish na yan, mga kapatid. Hindi ko alam yan para nasa kanila pala yan. I-compute nyo. What I mean, i-estimate nyo na gaano kalaking yung kinikita ng Wish kada buwan na may 14 million subscriber. And yet, yung ticket nun, imbis na, grabe, imagine nyo yung, ano ba yung tamang term? Yung profit margin. Grabe, napakalaki nun. Hindi mahihirapan si Daniel Rason sa sa pagko-commercial. Ipapa-announce na lang sa kanyang mga banggagawa. Kaya yung banggagawa dyan, gamit na gamit sa negosyo. At ito pa hindi. Brother, kaya natin wrap up to ng 10:30? Sige, natin? Saglit na lang naman na to. Last na to. Sige. Kaya ito, mga kapatid, ito yung sinasabi ko po sa inyo na huwag kayong maniniwala pag sinabi nilang walang pilitan. Yes, malang sasabihin na, mga kapatid, ipagpipilitan namin po sa inyo ito na bilhin nyo itong mga service namin pagpipilitan po namin sa inyo. Tangkilikin po natin yung KDR concert, KDR ganito. Hindi po, walang ganon. Wala kayong maririnig na ipagpipilitan, pero mararamdaman ninyo. Wala kayong maririnig ipagpipilitan, pero mag-expect na kayo na mental gymnastics. Mga kapatid, hirap na po yung ating mga ngaral. Ang bigat na po ng pasahan. Guilt trip. Guilt trip, yes. Or gaslighting, kung ano naman. Ang hirap na po ang ating kapatid na Daniel. Kulang na lang, pwede ko lang sanang sagutin, Hirap na hirap si Kuya Daniel. May group of companies. May Morong Beach Resort. Merong Wish. Merong KDR. Merong Daniel's Coffee. Yung mga hirap na hirap. Daniel's Coffee? Saan meron yan? Daniel's Coffee. Pagbabayarin nito siya na son yun. Pagbabayarin Daniel na son. Saan na-encounter yan? Yung UNTV, pagmamayari na naman ni Daniel Rason po yan. Ibati-batin si Daniel Rason po doon, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mga karamihang empleyado dyan? Hindi regular, Brother Adrian. Sila po ay volunteer lang. Kaya hindi sila madadali ng batas. Kasi ang pinirma nilang kontrata, volunteer lang sila, hindi hindi part-time, hindi worker na regular, volunteer lang. Kaya kahit maliit ang sweldo, tiba-tiba si Daniel Rason. Ganyan-ganyan po sa kanila. Ganon katindi ang exploitation at alam mong kultong-kulto na talaga. Kaya please, mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo, wag na kayong wag na kayong umanig dyan. And then ito, last na to. Invalid daw yung kasal sa Iglesia Katolika. Bakit? Si Maria at Jose, wala kang mababasa na ikinasal sila. Sa Biblia, wala kang mababasa. Hindi invalid ang kasal ng Iglesia Katolika. Sa demonyo pa daw yung kasal natin, Brother Adrian. Mas mabuti pa daw na ikasal na lang sa huwes. But guess what, mga kapatid? Alam niyo ang sagot po doon? Eto, ayan. Matthew
1:24, the Message Bible. Then Joseph woke up. He did exactly what God's angel commanded in the dream. He married Mary. O, paano ngayon yan? Yan ang mahirap kapag napakahilig mong magkonkludi nung letra por letra. Wala kang mababasa letra por letra. O, paano ngayon yan? Ano yung married? Nag-friends lang sila? Ganun ba yun? Pangluloko ng kapwa-tao po yan. Tagalog naman po, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at kinaibigan niya. Hindi naman pala ganun nakasulat. Ang nakasulat po, pinakasalan niya si Maria. At dito sa Iglesia Katolika, good news mga kapatid, hindi ka lang po nakasal sa paningin ng Diyos, hindi ka lang nakatanggap ng grasya, legal pa yung kasal mo mga kapatid. Ino-honor po yan ng ating gobyerno, yung kasal ninyo. Kaya kahit hindi ka kasal sa huwes, kung kasal ka sa Iglesia Katolika, kasal ka na sa paningin ng Diyos, kasal ka pa sa paningin ng batas. Okay? Hindi po totoo, again, last na to, hindi totoong hindi kinasal sila, si Maria at si Jose. Palusot lang yun, kawalang yaan yan. At hindi ini-encourage ng simbahan natin yung ano ba tawag doon, yung nagsasama ng hindi kasal. Hindi totoo yun, mga kapatid. Live-in, yan. Hindi ini-encourage ng simbahan natin yung live-in. Magpakasal po tayo, ha? Si Maria po, kinasal siya kay San Jose. At, again, legal ang kasal ng simbahang Katolika. At yan po, kapatid, yung aking na-share po sa inyo. Sana po walino po sa ating lahat yan. Iba'y nawa po sana yung pagiging siksik na siksik ang mga napag-usapan natin ngayon, Brother Gab. I'm sure na maraming mga Katoliko medyo, yun nga, nalilito, medyo ina-idolize tong si namayapang Kaeli ay mas maliwanagan sila sa ano ba yung turo ng simbahan. Siyempre talagang nakaka-persuade naman talaga pag magaling magsalita, alam sa Bible. Pero yun nga, dapat maging mapanuri tayo at maging matalinong Katoliko na alamin talaga natin ano ba yung aral natin at siyempre magtanong sa tamang tao katulad mo, Brother Gab. Eto, nalaman mo yung katotohanan at siyempre hindi yung out of context pero rooted sa teachings of the Catholic Church and history of the Catholic Church. Kaya thankful, Brother Gab, sa pagkakataong ito. At Brother Gab, baka pwede mo i-share, i-promote ang iyong mga social media pages. Saan ka ba nila pwedeng pang masundan at matuto sa iyong mga ginagawang online evangelization? Opo, salamat po sa Diyos. Mga kapatid, you can follow my Facebook page, Karunungang Katoliko TV. Ayan. Pag sa YouTube channel naman po, Karunungang Katoliko. Ayan, yun po, mga kapatid. Salamat po. Wow. Ayan, so any last word, Brother Gab, bago kami mingi ng maikling panalangin sa'yo? Yun po, no? Again, mga kapatid, ang hangad ko lang po ay sana, na-inform ko po kayo, number 1. And then next, number 2 is, nagkaroon kayo ng awareness about dun sa may kulto nila. And then last one, tumibay nawa po kayo. O kung di pa man tumitibay sa palagay nyo, magpakatibay na po tayo bilang isang Katoliko. Ayan po yung akin. Amen. Wow. And mga ka-faith, wag niyo rin palang kalimutan to support our Catholic merch, Adrian Milag TV merch, ang suit-suit ng Brother Gab na Our Lady of Guadalupe. Isa yan sa ating mga merch. So, ilalagay ko yung link and details somewhere here at sa link sa baba ng video na to. Ayan, so Brother Gabriel, maraming salamat at grabe, dami ko natutunan sa iyo personally at yung mga atake, yung mga hindi na matake, yung mga sagot mo. Tayo pala yung atake, kumbaga sinagot mo yung mga atake sa atin ng ibang sekta. And syempre minsan di natin mapipigan, medyo emotional tayo, lalo na pag medyo double standard. Yung parang enabler, yung mga ganyan. Yung mga toxic. Minsan, talaga ang So, rest assured, brother, na ikaw ay pagdadasal namin palagi at that's for Brother Gab sa kanyang ginagawa. And baka pwede kami humingi ng maikling panalangin sa'yo, brother. Yes po. Ayan, sige po, manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po na aming maganap at magawa po sa araw na ito at sa mga sandaling ito. Nawa po ay matulungan niyo po kami, lalong-lalo na po yung mga kapatid naming Katoliko na uhaw sa katwiran, na matuto po dito po sa aming ipinaglingkod po namin sa inyo. Amin pong tinatanaw na malaking pasasalamat at utang na loob po
na aming nagawa po itong isang simpleng kalooban po ninyo, Yes, Lord. aming Panginoon. Tulungan niyo pa po kami na magawa po ang mga bagay na to sa mga susunod na pagkakataon. Amen. At nawa po, patuloy niyo rin po kaming samahan, lalo na po sa mga paglaban po sa tukso, at lalo na po sa paggawa po ng mga sensitibong bagay na maaaring ikatisod po ng aming mga kapatid. Ito po ang aming samot dalangin po sa inyo, Panginoon, sa tulong po ng aming mahal na Birheng Maria, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, so maraming salamat, Brother Gabriel de Guzman, Yes. sa pagkakataong ito. At ikaw, patuloy kang pagpalain ni Lord. And thank you so much. Let's keep in touch at looking forward, brother, sa susunod na talakayan natin. At I'm kailangan namin na mga ipabahagi sa atin.